Sa pagkuha naman ng yield components, pumili ng 4 na puno katabi ng sampling area ng crop cut. Gapasin ang samples ng yield component na sagad hanggang sa lupa. Ilagay ang label sa lalagyan o net bag ng yield component. Siguraduhin na walang tatapon sa binutil ng palay kapag ilalagay ang yield component samples. Pagkatapos makuha ang 3 yield component samples, pwede na itong dalhin sa isang lugar kung saan pwede itong maproseso. Sa pagproseso ng yield component, ang unang gagawin ay ilatag ang isang buong sample sa isang malinis na sako. Pagkatapos mailatag, bilangin ang lahat ng uhay sa isang buong samples. Pagkatapos mabilang ang uhay, pwede na itong giikin ng mano-mano. Siguraduhin natanggal ang may laman at walang laman na butil sa bawat uhay. Pagkatapos ng maigiik ng mano-mano ang yield component samples, paghiwalayin ang may laman sa walang laman na butil gamit ang bilao. Pagkatapos maihiwalay, bilangin ang walang laman at may laman na butil. Mula sa may laman na butil, maghiwalay ng 1,000 butil para patuyuin sa oven na mayroong 70 degrees Celsius sa loob ng 49 na oras. Ilagay ang 1,000 butil sa isang paper bag. Pagkatapos na ma-stabilize ang timbang ng 1,000 butil, alamin ang moisture content nito gamit ang moisture meter. Pagkatapos ma-stabilize ang timbang ng 1,000 butil, alamin ang moisture content nito gamit ang moisture meter. Pagkatapos makuha ang mahalagang datos sa yield components kagaya ng bilang ng uhay, bilang ng walang laman na butil, bilang ng may lamang butil, timbang ng 1,000 butil kasama ang moisture content nito, pwede na nating mai-compute ang ani sa loob ng isang plat o isang ektarya gamit ang yield components.